Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay July 7, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, "Kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel?" Datapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang makapagpalayas ng demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Sa unang bahagi ng Gospel, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalaya siya ni Jesus at nakapagsalita muli ang lalaki. Namangha ang mga tao, ngunit may ilan pa ring tumatangging maniwala at sinasabing ang kapangyarihan ni Jesus ay galing sa masamang espiritu. Sa kabila ng pagtutol, hindi tumigil si Jesus. Sinabi sa Gospel na nilibot niya yung mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinahayag niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at nagpagaling sa bawat may sakit at karamdaman. Pagkatapos ay dumating ang isa sa pinakamagandang talata sa Gospel. Anong sabi? Nakita niyang napakaraming tao. Nabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang tupang walang pastol. Nahabag. Alam niyo po, yung salitang nahabag ay hindi lang basta naawa. Ito ay isang pagmamahal na nagmumula sa ibuturan ng puso at nagtutulak para kumilos. Hindi lang nakita ni Jesus ang pangailangan, naramdaman niya ito. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa Ama na magpadala ng mga manggagawa." Ang pinakamalaking sakit ngayon ay hindi lang kahirapan, hindi lang karamdaman. Sa kasalukuyan, maraming tao ang lito at lupaypay. Hindi nila alam kung saan pupunta. Hindi nila alam kung sino ang makikinig. Hindi nila alam kung paano magsisimula muli. At kaya habang pinagninilayan ko yung gospel na ito, ay naalala ko yung napakagandang biyaya sa ating parokya. Nitong mga nakaraang linggo, may mga volunteers tayo na buong pusong sumailalim sa pagsasanay bilang psychological first aid responders. Hindi sila nagsasanay para maging sikat. Hindi rin para tawaging eksperto. Nagsasanay sila upang matutong makinig, upang samahan ang mga sugatang puso, upang maging unang kamay na aabot sa mga taong nalilito, napapagod at nawawalan ng pag-asa. At habang iniisip ko yon, naisip ko, baka ito rin yung nakita ni Jesus sa Gospel. Hindi lang maraming taong nangangailangan ng makikinig, maraming taong nangangailangan ng pag-asa, maraming taong nangangailangan ng presence.
Kaya idalangin natin na sa mga susunod na linggo ay matagumpay nating mailunsad ang programang ito sa ating Diocesan Shrine and Parish of St. Augustine sa Baliwag. Naway maging instrumento ito ng paghilom para sa ating mga mananampalataya. At kung habang nakikinig ka ngayon, ay may naramdaman kang munting pagtawag sa puso mo, huwag mo itong baliwalain. Baka inaanyayahan ka ni Lord na maging isa ka sa mga manggagawa. Hindi lahat ay tinatawag na maging pari o madre, pero lahat tayo ay maaaring maging taong marunong makinig. Minsan, ang pinakamagandang gospel ay hindi sermon, kundi yung iyong presensya. Hindi kagad solusyon, kundi pakikinig. Hindi kailangan na mahabang magsalita, kundi isang pusong nagsasabing, hindi ka nag-iisa. At baka iyon ang kulang sa mundo ngayon. Hindi information, kundi malasakit at habag. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat dahil ang iyong puso ay laging nabag sa aming kahinaan. Kapag kami ay nalilito, gabayan mo kami. Kapag kami ay lupaypay, palakasin mo kami. At kapag may mga taong sugatan sa aming paligid, buksan mo ang aming mga mata upang makita sila. At buksan mo ang aming puso upang mahalin sila. Pagpalain mo ang lahat ng mga naghahandang maglingkod bilang mga psychological first aid responders. Gawin mo silang mga kamay na yumayakap, mga tayong marunong makinig at mga pusong nagpapadama ng iyong habag. Amen. Friends, may kakilala ka bang pagod na sa buhay? Yung tahimik na lumalaban sa kanyang pinagdaraanan. Share natin yung audio gospel na ito. Share din natin to sa ating mga kaibigan, kakilala, mga classmates natin kasama sa trabaho. Baka ang simpleng pag-share mo ang maging unang hakbang upang maramdaman niya na may Diyos na nakakakita, nahahabag, at nagpapadala ng mga taong magmamahal sa Kanya. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.